church that prays together, ... 'Di ba? So anong mga nagiging benefit o nangyayari na magaganda kapag ang church po ay nananalangin? So sa verse po natin na ngayon ay makikita po sa Acts 1:12-14. Sabi po dyan, then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. Verse 13, and when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. Sabi ng verse 14, these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Uh, Actually, ang preaching na to po ay galing kay Ray Pritchard. Tapos, habang nag-i-intro siya, may sinasabi siya doon na parang naniniwala daw siya na yung prayer is a gift, 'di ba? For someone. Kasi nga, siya daw, hindi daw talaga siya makatagal sa prayer. Tapos nag-i-struggle talaga daw siya sa prayer. 'Di ba? Tapos may mga niregaluhan lang daw talaga ang Panginoon to intercede at saka manalangin talaga ng mahaba. Doon lang ako hindi medyo approve. Kasi bakit? Throughout the Bible, hindi talaga pwedeng gamitin ng Panginoon ang isang taong hindi nananalangin. Tapos, talagang sure na sure kapag ang isang tao o ang believer ay hindi kayang mag-pray, kailangan mo pang utusang mag-pray, kailangan mo pang gisingin mag-pray, 'di ba? Delikado ang buhay niya. Kaya nga sabi, marami daw pong mga pastor, minister, ang nadelikado, ang bumagsak. Bakit? Kasi hindi nila inaral talaga yung pagpe-pray, yung pagdadasal, yung pananalangin. Wherein, 'di ba, kapag inano nyo to, binasa nyo sa verses na to, sobrang halaga nung naging parte ng prayer dun sa pagbuhos ng banal na spirito sa Acts chapter 2. Kasi Acts chapter 1 yung binasa natin eh. Pero mamaya, mas may papaliwanag pa natin, ano nga ba ang nangyayari kapag nananalangin ang isang tao tsaka ang church. Sabi nga ni Charles Spurgeon, prayer is that slender nerve that moves the muscles of omnipotence. Sabi po ni Charles Spurgeon yan. Pag sinabing slender nerve, maliit lang na ugat yan. 'Di ba? That moves the muscles of omnipotence. Ibig sabihin nun, parang hindi mahalaga, parang maliit lang, 'di ba? Parang walang nangyayari, pero kapag ginawa mo 'yon, 'di ba? It moves the muscle of omnipotence. And alam na alam natin, sino yung omnipotence na 'yon? Sino yung omnipotent na 'yon? Si Lord. 'Di ba? Kaya minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin walang nangyayari sa buhay natin, pero kapag nanalangin ka pala, may mangyayari. Bakit? Kasi heart ni Lord yung natatouch mo. And sabi nga, actually, ang prayer daw po ay Christian's secret weapon. Yan, sikreto pong ano po yan, armas ng mga Kristiyano. Next po, ng mga Kristiyano, the Christian secret weapon. And kapag diniscover pa po natin kung ano yung pwedeng gawin ng prayer, magugulat tayo. 'Di ba? Sabi nga, tremendous things can happen, 'di ba? Kaya sabi nga, many of them stress that the Christian church was not born in a preaching service, but in a prayer meeting. Maraming mga nagsasabi na ang church daw hindi pinanganak, 'di ba, sa prayer as a preaching service, 'di ba? Kundi sa prayer meeting. Kasi bakit? Ang dami talagang nagagawa once na mga tao ay nananalangin. Kaya nga whenever God wants to do something great in the world, He first steers His people to pray. Kapag may gagawin si Lord, una niya munang gagawin, imumove niya yung mga tao para mag-pray. Kaya kapag ang gusto ni Lord, itouch yung family, yung church, yung bayan, o yung bansa, He begins by moving His people to pray. Diba? Una muna talaga, prayer talaga. Kaya sabi nga, prayer is always, sabi dyan, the first stage in God's plan to change to the world. Yan daw ang unang stage po ng Panginoon para po baguhin ang mundo. And sabi ni S.D. Gordon, we can do so many things once we have prayed, and we can do nothing until we have prayed. 'Di ba? So wala ka daw magagawa kapag hindi ka nagpe-pray. Pero marami kang magagawa kapag nanalangin ka na. And sabi ni Dr. Lee Robertson,
prayer is the Christian secret weapon forged in the realms of glory. Kaya isipin nyo yun, ang prayer pala, secret siya, weapon siya, di ba? Tapos pinanday saan? Sa realm of glory. Kaya kapag nananalangin ka, powerful yun. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dapat matutunan mo to. And kapag ang church nananalangin, di ba? When the church is on its knees, heaven stands at attention. Kapag nananalangin ng church, alam nyo ba, di ba talagang tinititigan tayo ng kalangitan? Nakatunghay ang kalangitan sa atin. Bakit? Kasi tumatawag ang mga anak ng Diyos. Kaya kapag nananalangin tayo, di ba, especially sa ating prayer meeting, prayer marathon, OPM, let us be serious about prayer. Di ba? Lalo na pag pastoral prayer, iwasan po natin na tumayo, iwasan natin ang magsingilan para sa luncheon fellowship natin. Di ba? Maraming mga pagkakataon para gawin yon. Di ba? Iwasan natin ang makipagdaldalan, makipagkamustahan, kasi yun yung time, di ba? Para manalangin ang lahat ng church. Di ba? Kasi ang dami talaga, ang daming mga bagay na kinakailangan ipanalangin. At sa church natin, nakagaya nito, next natin, na sobrang busy, 'di ba? Na sobrang active, 'di ba? Sabi, it's easy to forget that everything depends on God. 'Di ba? Pero alam nyo, lahat ng mga ginagawa natin from start hanggang ngayon, 'di ba? We are what we are by the grace of God. And without him, we are nothing at all. As a church, lahat po ng mga na-accomplish natin dahil yan sa tulong ni Lord. And ganun ka din sa personal na buhay mo. Kung ikaw ang Kristiyano o tao na sobrang busy, mas lalong kailangan mo si Lord. 'Di ba? Kung ikaw yung sobrang andaming ginagawa, 'di ba? Pagkagaling sa trabaho, meron pang inaasikaso, ikaw ang mas pinakakailangang mag-pray. 'Di ba? Hindi yung ikaw na nga yung pinaka-busy, ikaw pa yung ayaw mag-pray. 'Di ba? Kaya ang nangyayari, mas lalong nadedelikado, mas lalong napapahamak, mas lalong tumataob-taob ang mga buhay natin kasi we neglect prayer. 'Di ba? And we wonder why, bakit ganito 'yung nangyayari? 'Di ba? Sabay-sabay ang mga problema. Ang pamilya ko gulo-gulo na kasi you neglect prayer. 'Di ba? Kaya kapag nagtatawag tayo ng prayer, umattend tayo. 'Di ba? Kapag merong mga prayer circle, mag-participate tayo, sumuporta tayo, 'di ba? Kasi hindi pagsasayang ng oras ang pagpe-pray. Hindi tayo nagsasalita lang sa hangin. Nakikinig ang Diyos every time we pray. Amen? 'Di ba? Kaya for example, ako gusto ko ngang paltan yung light group natin, gusto ko ilagay prayer group. Kasi bakit? Pagka light group, anong unang naiisip? Magkape, mag-games, 'di ba? Bumunta sa kung san-san. Pero the original purpose, bakit ginawa ang church, alam niyo kung ano? Is to pray. Manalangin. Para nang sa gayon, dumami ang maligtas, dumami ang mabago, dumami ang matransform. Kaso 'di ba, kapag nagsasama-sama tayo, anong ginagawa natin? Nag-iinuman ng pineapple juice, nagkakape, nagtitinapay, 'di ba? Nagpapansit kanton, 'di ba? Kung saan ang kinakailangan talaga nating unang gawin is to pray. Amen. The more na busy ka, the more na kailangan mong mag-pray. Amen. Amen. And sa mga susunod na panahon, marami pa tayong pag-aaralan, marami pa tayong mga nung binuklat ko yung mga preaching ng about faith, sobrang dami pa nating dapat i-apply sa buhay talaga. Wala pa tayong maipagmamayabang, wala pa sa kalingkingan yung mga alam natin. Kaya nawa po, maging ready tayo sa mga susunod na panahon na magpatama, magpaayos kay Lord, kasi ang gusto niya nga maging maayos ang buhay natin, maging kagaya ng sa Kanya. 'Di ba? So, pag-aaralan natin, hihimay-himay natin, ano ba yung nangyari doon sa Acts chapter 1 na yon, 12, verse 12 hanggang 14. Una, nasan ba sila? Where they were. Sabi nyo nga, where they were. Ayan. Sabi dyan, no, when they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city, when they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Sa passage na to, we learn two facts of interest. Unang-una, sabi ng Bible, they were in the region of the Mount of Olives. Ba't kaya sa Mount of Olives? Diba? Kasi pinrapisay doon ng Panginoon na doon din siya babalik. Ano ang lesson nito sa atin ngayon pa lang? Diba? Na whenever we do our duty kay Lord,
dapat po lagi tayong nandoon sa Mount of Olives natin. Kasi pag sinabing nasa Mount Olives tayo palagi, 'di ba? We are excited na nakatagpuin ang Panginoon kasi babalik siyang uli. Sipin niyo maigi kakaakyat lang ni Lord to, kaka-ascend niya lang papuntang langit. Pero sila balik din sila sa Mount of Olives, 'di ba? Ibig sabihin, ganun sila ka-excited na babalik si Lord, 'di ba? Isipin niyo maigi, anong taon na ngayon? 'Di ba? Kaya nga, alam niyo, ang mga disciple daw, kahit daw manirahan sila sa panahon natin ngayon, ganun pa rin yung anticipation nila. Expectant pa rin sila sa Panginoon, excited pa rin sila. And pangalawa, they return to the upper room in Jerusalem. Pangalawa pa lang yun. They return to the upper room in Jerusalem. Ibig sabihin nito, ginawa nila yung ibinilin sa kanila ng Panginoon na bumalik, tapos mag-antay, tapos magsama-sama dun sa upper room, 'di ba? Na itinatag niya or ini-schedule niya o sinabi niya na paggagaderan nila. And alam niyo, ang daming mga ibig sabihin nito kasi kapag nga daw si Lord nagtakda siya ng oras, nagbilin siya, nagsabi siya ng something, 'di ba? We need to obey it. 'Di ba? Bakit? Kasi kapag nag-instruct si Lord, meron talagang mangyayari at mangyayari. 'Di ba? For example, sinabi niya na mag-intay kayo sa banal na espiritu. Nung nag-antay sila, ano nangyari? Natanggap na nila yung banal na espiritu. And sabi nga, 'di ba, ang hiwaga pa daw noon, sabi, ang dami daw mga disciple ni Jesus during that time. 'Di ba? Bukod pa yung 5,000, 3,000, bukod pa yung 600, 700, 'di ba? Pero bakit kaya 120 lang yung nandun? Ibig sabihin, ito yung mga tao na hindi sumuko, 'di ba, sa paghihintay kay Lord. Kaya nakatanggap nung banal na espiritu. Kaya tayo din, kapag tayo hindi sumuko tayo sa pag-iintay, 'di ba, matatanggap natin ang pinangako ng Panginoon sa atin. Alam niyo, sa lahat ng mga salitang pinakaayaw natin, yun po yung salitang intay lang, 'di ba? Wait lang, 'di ba? Sa mga nanay ayaw niyan, 'di ba? Bili kang dato puti sa labas, wait lang. Ah? 'Di ba? Talagang ayaw natin 'yan 'di ba? Sa mga nagdi-delivery or yung nanganganak, kapag sinabi ng nurse, 'di ba? Hindi ko makalimutan yung nangyari kay Risa nung pinapanganak si Faith. 'Di ba? Intay lang po tayo, gantong cm lang. Ano, intay? Yung maka ng kapatid ko, hindi na makapag-intay. 'Di ba? Kumbaga parang, sabi ko, wala kaming magagawa, wala kaming gagawin. Intay lang. Pero alam nyo, yun ang ginawa ng unang disciple. Nag-intay sila. Kaya naman, sila po yung nakatanggap ng pangako ni Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, intay ka lang. 'Di ba? Kaya sa mga pagkakataon na parang susuko ka na, intay ka lang, 'di ba? Kasi malapit na. Pangalawa naman na mapag-aaralan natin ay who was there. Sino ba yung mga yon? 'Di ba? Sabi diyan, those present were Peter, John, James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, Judas, son of James, along with the women, and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Ngayon, pag-aralan natin ano yung mga insight dito na pwede nating matutunan. Number 1, yung nandun daw is yung the 11 remaining apostles. And sabi, of these 11 apostles, we might simply say that if Jesus conquered the world through such unlikely men, it was not due to anything in them, but only by the power of the risen Christ who worked through them. Sabi, they weren't bad men, but they weren't high on anyone's list of movers and shakers. Kasi sino-sino sila? Yung iba sa kanila, mangingisda. Yung iba sa kanila, tax collector, di ba? Yung iba sa kanila ay zilot, di ba? O makabayan, di ba? Pero makikita nyo dito, ito sila yung ginamit ng Panginoon. Ang lesson po dyan, di ba? God can use ordinary people. Amen? Kaya for example, iniisip mo, ganito ka lang, ganyan ka lang, ito lang yung pinag-aralan mo. Pwede ka pa rin gamitin ni Lord. Basta nga daw willing, available, di ba? Lagi kang nandyan, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Sabi nga, yet this man would indeed go on to change the world, and it has remained changed to this very day. Sipin nyo, yung mga yun yung parang tinatawag ng mga tao na mangmang noon, sila po yung nagpabago ng mundo. At kahit hanggang ngayon, nabago po yung mundo, di ba? Which reminds us that God can do incredible things
through unlikely people. Kaya kung iniisip mo, normal ka lang, regular ka lang na tao, God can use you. Pakisabi sa katabi mo, God can use you. Ayan. Pangalawa naman po, Mary and the other women. Ayan. So, sino-sino yung mga nandun? Si Mary po at yung iba pong mga babae. Kapag po pinag-aralan niyo yung buhay po ni Jesus, mapapansin niyo na meron talaga siyang mga babaeng supporters. Meron siyang mga babaeng followers during that time. Sila po yung mga nag-aasikaso ng kailangan ni Jesus, and actually sila po yung nag-finance, 'di ba? Doon sa mission ni Jesus, 'di ba? And mapapansin nyo sa kanila, kahit sa upper room, nandun po sila. And sabi, ano daw matututunan natin dito? It may interest you to know that Acts 1:14 contains the final mention of Mary in the New Testament. Diyan na siya huling nabanggit. Tapos, ano pang nangyari? She became a follower of her son, the Lord Jesus, and joined the disciples in worshiping and praying to Him. Ano daw ginawa ni Mary nung time na yon? Nag-worship tsaka nag-pray. Kanino? Kay Jesus. Sinabi ba sa passage na yan na yung mga disciple nag-pray kay Mary? Parang tatamaan na yung katabi mo. Ulit, sinabi ba dyan sa passage na yan na yung mga disciple nag-pray kay Mary? Hindi. Kaya dito, ang lesson dito, wala sa passage o wala sa Bible talaga na sinasabi na kinakailangan mag-pray tayo kay Mary. Kasi even Mary, winorship niya si Jesus, nanalangin siya sa kanya. 'Di ba? Kaya naman tayo, kung nananalangin pa tayo kay Mary, 'di ba? Better na mas lalo nating i-direct kay Jesus yung prayer natin kaysa kay Mary. Kasi alam niyo kung kay Mary kayo lalapit, ano pa rin ang sasabihin niya? Yung sinabi niya sa John, 'di ba? Doon sa wedding at Cana. Sabi doon ni Mary, gawin niyo kung ano yung ipinag-uutos niya. Diba? Kaya tayo po, diretso tayo kay Jesus. Huwag kay Mary. Huwag kay San Roque, huwag kay San Nicolas, o kay Santa Maria. Diba? Amen? Diretso kay Mary. And next naman po, kaya sabi, sunod na ang mga tao na nandun ay yung brothers of Jesus. Mga kapatid ni Jesus. Diba? Nagulat kayo, sabi dyan, no? Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. May anak si Mary? May kapatid pa si Jesus, 'di ba? So, totoo po, yung nabasa nyo. Hindi po kayo nagkamali. Kasi according sa study, after na ipanganak si Jesus, si Joseph at si Mary po, nagkaroon na sila ng anak na kanila. Yan. Kasi si Jesus po ay pinaglihi sa banal na spirito. Miracle baby po si Jesus. Pero nung si Jesus ay pinanganak na, si Joseph at si Mary, niregaluhan din sila ng sarili nilang anak. At yun nga po, di ba, yung mga si James, di ba, yung mga sinabi si Judas, ganon. At yun nga, marami pa. Di ba? And sabi, evidently, they came to personal faith in Christ after His resurrection from the dead. Ito yung maganda, na pagkatapos daw ni Jesus na mabuhay na mag-uli, di ba, naniwala na sila kay Jesus. Kasi dati isipin nyo maigi, kalaro lang nila si Jesus, kasama sa bahay, tapos maniniwala sila na siya ang Diyos. Di ba? Kaya sobrang transformation ang nangyari sa kanila nung nakita nila si Jesus napako, tapos namatay, tapos nabuhay na muli nung ikatlong araw. Kaya naniwala na silang lahat. Di ba? Pero nung una, di ba, hindi. Mababasa nyo rin sa gospel na una, hindi naniniwala yung mga kapatid ni Jesus. Anong lesson ito sa atin? Unang-una, proximity to Jesus does not guarantee faith. So don't take anything for granted. So ibig sabihin, hindi porket malapit ka, nasa bahay ka ni Jesus o nasa bahay ka ng bahay ng Diyos o kaya naman nasa simbahan ka, malapit ka na kay Lord o may faith ka na. Di ba? Kinakailangan yung true faith talaga yung umabot sa puso mo nang sa gayon maniwala ka ng totoo sa Kanya. Kaya maraming mga Christian ganon, nagsisimba, nandyan naman. Di ba? Pero walang personal faith kay Lord. Nandyan yung kaibigan. Nandyan yung nanay. Nandyan yung asawa. Di ba? Pero tatandaan, proximity to Jesus does not guarantee faith. Di ba? Kaya tayo po, ang inaano natin dito, sinasabi po natin dito, kanya-kanyang pananampalataya, personal faith. Hindi porket nagsisimba si Tita Edna, save na si Tin. Kailangan si Tin, meron siyang personal na relasyon sa Panginoon.
Hindi porket nanay at tatay ni Boninay si Tita Lori at Tito Arnel, save na siya. Kinakailangan niya ng sariling pananampalataya. Amen? Kaya ang tanong dito, have you received Jesus Christ? Kasi kung hindi pa, you must receive Him now. Diba? Kasi now is the day of salvation. Pangalawa naman, ito maganda to. Those who today are unbelievers may come to Christ tomorrow. So don't ever give up on your loved ones. Amen? Kaya wag niyong tutuldukan yung mga mahal niyo sa buhay. Kung ngayon hindi sila naniniwala kay Lord, kasi baka malay mo bukas, maniwala na sila. 'Di ba? Ngayon, ang tigas ng puso nila, kada yaya mo, umaayaw, baka bukas. 'Di ba? Gusto niya na. Amen? Amen. 'Di ba? Nung unang anniversary, hindi sumama, baka ngayong 12th anniversary, sumama na. Amen. Parang humihina yung amen nyo. Naniniwala ba kayo? Amen. 'Di ba? So dapat po, maniwala po tayo. Lagi tayong maging positive kasi we are faith people. 'Di ba? Yung Diyos natin nag-resurrect siya, buhay siya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, buhay ang Diyos. Yan. I-check mo yung mukha niya. I-check mo yung mukha. Buhay ba? Buhay? Yan. Kailangan buhay ang mukha. Ay, ang Diyos. Ay, buhay ang pananampalataya. Okay, so where they were? Nasa Jerusalem. Di ba? Nasa Mount of Olives. Di ba? Nasa upper room. Who was there? Sino-sino yon? Yung mga 11 disciples. Mary. Di ba? And other women. Tapos yung the brothers of Jesus. Di ba? Pangatlo naman, Pangatlo, what they were doing. At ano ang ginagawa nila? Sa verse 14a, ano sabi dyan? They all joined together constantly in prayer. Yan. Sabi nyo nga constantly. Sabi nyo prayer. Sabi nyo together. Yan. Yan po ang ginagawa nila. What they were doing, they all joined together constantly in prayer. And ano ang mapapansin nyo dun sa pagpe-pray na ginagawa nila? O na ginawa nila. Una, yung unanimous. Sabi nyo nga, unanimous. Tama ba ako ng pronounce po? Ayan, unanimous. Kala ko kasi anonymous. Iba pa pala yun. Unanimous. Diba? Ibig sabihin ng unanimous, united, in unity, in one accord. Ibig sabihin, all joined together constantly. And sabi dyan, Acts 1:14 says, they were all together. Ibig sabihin, nagsama-sama sila. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, sabi daw nagsama-sama. Hindi sinabi kanya-kanyang buhay, kanya-kanyang bahay. 'Di ba? Sabi, nagsama-sama. Amen? 'Di ba? Kaya kapag ayaw mo makipagsama-sama, ayaw mo mag-church, alalahanin mo 'yan, sabi nagsama-sama. 'Di ba? Sabi, here is an overlook secret of the early church. Sabi, over and over again, Luke stresses that what they did together. Pag may ginagawa sila, they did together. Amen? Di ba? Pag may ginagawa nila, they pray together. They serve together. They worship together. Di ba kasi ang saya kapag together? Amen. Di ba? Wag na tayong lumayo kapag ang pamilya together. Ang saya, di ba? Amen. Pagkakain, together. Di ba? Pag Father's Day together, Mother's Day together, Pasko together. Diba? Ganon din sa church. Together. Diba? And sabi nga, all of them united and unanimous. Diba? Kasi kapag may humihiwalay, ano nararamdaman mo? Di ba nalulungkot ka para sa kanya? Kasi lungkot siya eh. Diba? Ang gusto mong gawin niya, sumama. Diba? Pag nag-games, gusto mo, sali siya. Diba? So, kaya kailangan po, ma-encourage tayo ang sinasabi ng Bible, together. Magsama-sama. Amen. 'Di ba? Kaya tayo po kasi basta hindi ko alam. 'Di ba nung nauso talaga ang social media, nauso na rin ng 'di ba, sari-sariling buhay. 'Di ba nung pumutok ang COVID talaga ng 2020, naging uso ang sari-sariling buhay. 'Di ba natuto sa mga philosophy, ideology, tiktology. 'Di ba? Doon na lang nag-aaral. Doon na lang nagsisimba. 'Di ba? YouTube, YT, University. Pero hindi. Nung natapos ang COVID, nung natapos ang pandemic, ibinabalik tayo ng Diyos sa pagsasama ulit. Kaya hindi mo pwede na ipagtanggol yung sarili mo na kaya ko na. Kaya ko yung alone Christianity. Hindi.
ang sabi ng Bible, mas lumakas sila, mas napuspos sila nung nagsama-sama. 'Di ba? They accomplish many things dahil nagsama-sama sila. Amen. Nagsama-sama. And hindi lang sama-sama. Sabi doon, united. Pakisabi nga, united. 'Di ba? Kaya yun po ang dapat na mangyari. Hindi lang ngayong anniversary ha. 'Di ba? Kundi awaw, awaw. Lagi, araw-araw, united, palagi. Pangalawa naman ay harmonious. 'Di ba? Sabi niyo nga harmonious. Pag sinabing harmonious, parang yung ginawa ng choir kanina. 'Di ba? The more I think you, the more I love you. Pag sinabing harmony, ito, ano to? Tenor, tenorture, alto, alatono, 'di ba? Sobra sa tono, sobrano, 'di ba? Pero ang harmony, yung nagbe-blend, yung nag-harmonize, 'di ba? So ganyan daw ang dapat na mangyari sa church. 'Di ba kapag kunwari ang music team, ang choir, 'di ba parang minsan may mga ligaw lang na nota o kaya naman chords, parang gumaganon yung tenga mo automatic, no? 'Di ba? Yung kunwari may mali sa choir, automatic, 'di ba? Kasi may mga ano tayo tawag built-in musicality diyan sa tenga natin eh. Na ewan natin saan galing, 'di ba? And syempre kay Lord, 'di ba? Pero ayun nga ganun din daw sa church. Yung kapag sinabing harmony, yung walang nakakapagpagting sa tenga, 'di ba? Ibig sabihin nito, yung nag-harmonize talaga, nagkakaisa. Sabi nga, Luke uses a particular Greek word to stress the harmony of their prayers. The word is homotomado. Kayo nga. Ayan, which the King James translates with the lovely praise in one accord. Yan, sabi nyo nga in one accord. Tapos, ang ibig sabihin nun, it's a musical term that means to strike the same notes together. 'Di ba? Na i-strike daw yung same notes together. 'Di ba? So kapag ang choir, 'di ba, may harmony, ang ganda napakinggan. Ang music team, may harmony, ang ganda pakinggan, no? O lalong-lalo na ang church. Kapag may harmony, ang ganda tignan. Kaya nga 'di ba, ang sabi ng psalm, nalimutan ko kung anong psalm 'yon, yung behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. 'Di ba? Para daw silang oil na dumadaloy sa balbas ni Aaron, 'di ba? Na nakakapagdala ng glory sa Panginoon. Kaya kapag nagkakaisa tayo ay sobrang saya ni Lord. 'Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, pag nagkakaisa tayo, masaya si Lord. 'Di ba? And ganito, tingnan niyo 'to, nung preacher, when the early church prayed, there were no wrong notes. 'Di ba? Nung unang church, 'di ba, wala daw maling nota sa kanila. No, ibig sabihin nun, walang ugly attitude, no pointing fingers o yung naninisi, 'di ba? No pity parties, no gossipy stories, no secret told behind closed doors. 'Di ba? 'Yun ang unang church, 'di ba? And how we pray, 'di ba, na ngayon, mangyari pa rin 'yan. Amen. Walang imposible kay Lord. Kaya sabi nga, when people don't like each other, makinig tayo, they cannot pray together very long. Pansin nyo ba yon? Either you will stop criticizing or you will stop praying because you cannot do both at the same time. Kaya for example, kunwari, ako, si Jazz, naiinis ako kay Jazz. Naiinis kasi ako sa buhok niya. Ayan, joke lang. Ayan, hindi ko siya mapapag-pray. Di ba? Kasi isa lang ang pwede kong piliin. It's either i-criticize siya or ipag-pray siya. Pero ang sikreto, sa mga tao talagang kainis-inis, naiinis, gusto mong ibaon, 'di ba? Ipag-pray mo. 'Di ba? Kasi wag kang diyan yung parang wag ka lang na mainis, magalit bigla. Christian ka. Ibabalik ko yung sinabi ni Boninay kay Tita Lori, "Ma, kala mo di ka Christian. Parang di ka Christian." Tinake note ko yon. Sabi ko, nga no, ang sakit masabihan ng ganun. 'Di ba? Kaya pag tayo, alam natin Christian tayo, pag merong mga sa loob-loob natin, may mga hindi maganda na nararamdaman dyan, inggit, selos, galit, inis, tampo, pururot, di ba? Tanggalin natin.
Tanggalin natin sa buhay natin. Bakit? Kasi hindi nakaka-Christian. Sabi nga ni Alessandra De Rossi yun. Sabi ni Ami Austria sa kanya, kwento mo naman yung mga pinagdaanan mo. Sabi niya, wag na, hindi nakaka-Christian. Sabi ganon. Kasi oo nga naman, tayo may mga ugali tayong hindi nakaka-Christian. Di ba? At ano yung mga yon? Di ba? Yung mga siraan, mga chismisan. Pagka yan ay ginagawa, hindi nakaka-Christian. Ang Christian talaga is yung to pray for one another. Okay? Baguhin natin ang mga ugali natin ha. Pag nagkakape tayo, huwag magchismisan. Mag-pray together. Lord, pagpalain niyo po itong Starbucks. Diba? Ito po ay diba? Maligtas po ang mga tao dito. Diba? Habang nagkakape kayo dun sa mugs, diba? Manalangin kayo, Lord, gawin niyo pong simbahan itong gawin niyo pong send the mugs, di ba? Yung maraming mga magkape, ganyan. Yung manalangin talaga. Yan. By the way, paki-patronize po. Bayad po to. Ayan, so pakipuntahan yung shop po nila. Ayan. Okay. Tapos, ano ba? Basta hindi mo pwedeng pagsabayin yon. Okay, kaya sabi mo nga sa katabi mo, manalangin na lang tayo. Kaya kung gusto mo na maging mas lalo kang Christian, dapat mag-pray ka na lang. Okay? And then, pangatlo, ano sabi dyan? Una, unanimous. Pangalawa, harmonious. Pangatlo, Pobi, andiyan ka pa ba? Continuous. Yan. Continuous. Continuous. Yan. Ibig sabihin nito, sabi dyan, our text says they prayed constantly. And sabi ni Darby, yung word daw na continual, while Weymouth says, sabi ni Darby yon continual. Sabi ni Weymouth, continued earnest in prayer. Sabi, the word has the idea of obstinate determination. Pakisabi yung obstinate. Sabi nyo, determination. Ano ibig sabihin nun? Yung continuous pala na sinasabi doon ay obstinate determination. Ngayon, ano ibig sabihin ng obstinate determination? It means that when they prayed, they were deadly serious about it. And nothing could stop them. Sabi nyo nga, aray. Aray, no? Pag sila, nag-decide silang mag-pray, they are deadly serious about it. Tama? Makinig ha? They were deadly serious about it, meaning, pag nag-decide ka mag-prayer meeting, masakit man bewang mo, masakit man ulo mo, masakit man likod mo, itutuloy mo. Amen. Deadly serious ang ibig sabihin nun. Di ba? Pag nag-decide ka na mag-prayer o OPM, di ba, meron ka mang schedule, meron ka mang dapat tapusin, pag sinabing deadly serious, ay pupunta ka pa rin. Amen? Kasi alam mo na mas mahalaga si Lord kaysa sa ibang bagay. Hindi ko po minamaliit yung ibang bagay kagaya ng pagtatrabaho, pagbibusiness, pag-aaral. Ang sinasabi ko lang dito, 'di ba? Check up mo sarili mo kung okay ka pa ba kay Lord. 'Di ba sabi ng 1 Corinthians, lagi daw natin i-check yung faith natin kung nasa faith pa ba tayo. 'Di ba kasi minsan alam nyo may mga pagkakataon, magpe-preach ako dito ha. Listen very carefully. Minsan, may mga pagkakataon, hindi lang kasi talaga tayo pagod. Hindi lang tayo puyat. Mali na ang buhay natin. Mali na ang mga priority natin. Hindi lang simpleng pagod yan, mga kapatid. Di ba? O kaya naman, exhaustion. Kinakailangan talaga, ibalik natin kasi yung mga sarili natin kay Lord. Grabe ka naman, pastor. Di ba? I-try mo lang kasi. Diba? And ako, naniniwala po ako, kapag naging serious ka sa prayer, magiging serious din ang Panginoon to free you, to deliver you, to heal you, diba? Yung mga inaaray mo nitong mga nakaraan, diba? Magugulat ka. Ako po, prayer meeting last time, hindi ko na tuloy yung prayer ko, pinasa ko kay Ate Mer, kasi sobrang sakit talaga ng likod ko. Parang binabaling ganon. Diba? Pero after ko noon, pag uwi ko, Lord, ayoko ng ganon. Gusto ko pag kumanta ko, talagang nakakantahan kita ng maayos. Gusto ko pag nag-pray ako, wala akong sakit at karamdaman. Alam niyo, umayos. Di ba, nung pinag-pray ko, Lord, ayoko ng ganito, ganyan. Di ba, kasi may power sa prayer. Di ba, may power, may healing sa prayer. And kapag binalik natin yung faith natin doon, sa una nating pinagbigyan nun, di ba, ibabalik niya rin lahat ng mga blessing sa atin.
Amen? May isang rapper na na-touch ako, nag-pray siya, parang parap. Sabi niya ganun, Lord, Tagalogin ko na lang, English yun eh. Sabi niya, sobrang natatouch ako sa'yo kasi hindi ako familiar sa pagmamahal na binigay mo. Sabi niya ganon. Maraming mga tao nagmahal sa akin, pero they end up, binabawi nila yung pagmamahal na yun. Pero sabi niya, pero yung pagmamahal mo iba. Kasi minahal mo ko ng unconditional, everlasting, parang ganon. And kung ganon magmahal si Lord, alam niyo yung kung halimbawang mahal din natin si Lord, gaya ng pagmamahal niya sa atin, hindi mahirap na gampanan yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi dyan, no, they weren't playing, they were praying. And there is a difference. Alam niyo, ngayong anniversary natin, pag nag-decide tayo bilang church na tigilan ang paglalaro natin at simulan nating manalangin, ang dami talaga nating ma-accomplish. Amen. Amen, 'di ba? So ano po 'yon? Unanimous, harmonious, tsaka continuous. Tas may sinasabi siya kasi dito, isang praise. Ito ang ganda ng praise nito. Ang ganda ng kataga. Sabi niya dyan, no, a bargain, balik natin doon, Pobi, a bargain price for God's Spirit. Yan. Ano ibig sabihin ng bargain price? Pag sinabing bargain price, parang binenta na ng palugi. 'Di ba? O kaya naman maliit lang na amount. Pero ang tindi nung kasunod, for God's Spirit. Alam niyo kung ano 'yon, yung bargain na 'yon. Sabi ni Lloyd OGV, sabi niya diyan, I have never known a contentious group to receive the Holy Spirit. Makinig kayo maigi ha. Hindi pa daw siya nakakakilala o nakakakita ng palaaway na grupo o may alitan na grupo na nakatanggap ng banal na spirito. Sabi niya, nor have I ever seen a church in which division and disunity prevailed receive the blessing of the Holy Spirit. Di ba? Hindi pa daw siya nakakita ng ganon na divided, di ba? Na may disunity, di ba? Na church na pinagpala ng banal na spirito. Sabi niya diyan, if we want power from the Holy Spirit as individuals, we need to do a relational inventory. Diba? Parang ito lately, makinig kayo maigi. Minsan, pag ini-inventory nyo yung sarili nyo, napupuspos pa ba kayo ng banal na spirito? Nararamdaman nyo pa ba yung presence ni Lord? Ngayon, kung medyo mahirap na, mag-inventory ka na daw. Sabi dyan, no, everyone forgiven. Lahat na ba napatawad mo? Sabi, di ba, minsan may mga katagang ganon. Nakapag-post na ba lahat? Di ba? Nakapag-my day na ba lahat? Pero dito, ang tinatanong ng Panginoon, nakapagpatawad na ba lahat? At napatawad na ba lahat? 'Di ba? Kasi kung meron pa, baka meron pa, 'di ba? So kailangan mong mag-inventory. Sabi, any restitutions to be done, may kailangan kang batiin, ma-restore ang mga relationship. Any need to communicate healing to anyone, kailangan mong pagalingin yung isa o yung someone, 'di ba? So kung 'yan ang sinasabi ng Panginoon sa inyo, bargain price na 'yan. Bakit sinasabing bargain price? Kung tutuusin, maliit na bagay, di ba, kumpara sa banal na spirito. Di ba? Ano ba naman nabatiin mo na? Ano ba naman napatawarin mo na? Di ba? Kung ang kapalit naman nun ay yung fullness ng banal na spirito. Amen? Amen. Di ba? Kaya po, tayo po sinasabi dito, as congregations, we cannot be empowered until we are of one mind and heart. Sabi, until we love each other as Christ has loved us, and until we heal all broken relationships, 'di ba? Kaya nawa po, lahat po ng mga broken relationships, maayos pa rin, 'di ba? At kung meron tayong gagayahin dito, yung pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng Panginoon. Amen. Amen po. Sabi nga, the price seems high, but it's a bargain price for what can happen through Pentecost power. Sabi ko nung nakaraan, nandito naman lahat, no? Sabi ko doon sa NHA, may pinagdadaanan ako lately, April, May, June. Kasi parang feeling ko, nawala yung hindi, pero wag niyo kong ma-misinterpret. Sabi ko sa kanila, yung putatan ngayon parang hindi na siya gaya ng dati.
na parang NHA magdaong putatan kasi may mga sumama na ibang church ganyan. Tapos may mga lumipat ganyan. Pero yun nga, nung nagpe-pray ako kay Lord, sabi niya sa akin, dapat ma-immune ka na sa change. Yung kumbaga dapat matuto ka na merong change talaga sa buhay at sa church. Kaya tinanggap ko yon. Pero ano, sa mga taong kinausap ko regarding sa mga galing sa ibang church or galing sa, syempre, sa mga sister churches natin, ang gusto ko talaga is to settle. Lahat ng mga bagay na kailangang isettle, yung parang i-make sure natin na walang samaan ng loob, walang mga galit na natitira o inis man lang. 'Di ba? Kasi ako yung tao na gusto ko, kunwari sa family, okay. Tapos kapag kunwari nag-joint fellowship tayo, wala tayong ilangan. 'Di ba? Kaya gusto ko parang basta i-apply niyo 'yon sa buhay po ninyo. I-settle natin yung mga matters na dapat nating i-settle. Ayan. May mga pagkakataon na sabi ko, kailangan ba namin magpalit ng pangalan? Kailangan ba namin gawing send the fire, send the love, 'di ba? Send the life, 'di ba? Yung aming pangalan. Pero no need. 'Di ba? Bakit? Kasi ang kailangan nating baguhin, puso natin. 'Di ba? Sarili natin. 'Di ba? Kasi pag nabago 'to, 'di ba? Walang kapangyarihan. Yung demonyo o yung anumang mga issue, problema o atake ng kaaway sa atin. 'Di ba? Tsaka ako talaga magmula pa noon, I welcome everyone, 'di ba? Ang gusto ko lang talaga is maging maayos tayong lahat, 'di ba? Yung bawat isa. Amen? Kasi ano ano ayan ang kailangan para maganap ito. Sabi nga, kapag daw nanalangin ang church, naging maayos sa Panginoon, next natin, yan, mangyayari na po yung revival. This is where revival begins. Di ba? Kaya kung gusto natin ng revival, kailangan nating manalangin. Kung gusto natin ng revival, kailangan nating ayusin ang ating mga relationship, di ba? Kasi bakit? Kung tayo ay Christian, magkikita-kita tayo sa langit. Di ba? At kung ikaw naman ay Christian din, tapos may relasyon ka sa Panginoon, you better restore your relationship to the Lord. Bakit? Kasi lahat po tayo haharap sa Kanya. Sino naniniwala doon? Di ba may mga mauuna lang sa inyo? Sa inyo talaga. May mga lang, o kaya pwedeng rapture. Pero all of us. Di ba kaya ang ginagawa ko bilang pastor, di ba bilang tagapaghayag ng salita ng Diyos, nire-ready ko kayo. Kasi si Jassel, harap siya sa Diyos. Si April, harap siya sa Diyos. Individual yon, personal yon. And pagharap mo kay Lord, di ba? Ano yung mukhang maihaharap mo sa Kanya? Nahiya ka ba dahil ang dami mong hindi nagawa? Di ba? O confident ka na alam mo na lahat ng pinagawa ni Lord sa'yo na-accomplish mo. Di ba? So kaya ayusin po natin. Pakisabi sa katabi, ayusin po natin. Ayan. Amen? Ayan. Amen. Kaya sabi nga, while I believe that revival is a sovereign work of God sent by Him and not created by us, I also believe that when God wants to do a great work, He usually begins by steering His church to pray. Sabi nga, our prayers do not bring revival, but they do prepare us to receive all that God has for us. Kaya ganito yan. Kung gusto mo ng revival, mag-participate ka. Participate sa pananalangin ng revival. Kasi bakit? Ang daming ganon. Maraming mga tao ganon. Lord, gusto ko ng revival. Wala namang participation sa pagpe-pray. Lord, gusto ko ng mas malaking church. Wala naman dun sa prayer meeting para makiisa, para manalangin para sa malaking church. Marami daw gusto lang ng blessing. Diba? Pero kung kapag ang usapan ay pananalangin na, nag-aano na sila, nagsa-sign off. Diba? Kaya hindi po ganon. Sabi, if we truly want revival, we should pray for it and prepare for it and ask God to send it. Mag-pray tayo para doon, di ba? Maghanda tayo para doon at hilingin natin sa Diyos na na i-send yun. Okay? Kaya nga, kung titingnan natin ng Pilipinas pa lang, mga kapatid, di ba? Malulungkot na kayo. Kaya nga na-amaze ako, parehas kami na-amaze ni Ate Mar na, pwede pala yung preaching na gano'n, yung core values, di ba? Na isama nga naman yon, di ba? Kasi marami sa atin, kay Aaron kasi galing to yung, marami daw sa atin maka-Diyos pero hindi makatao. Di ba?
Pero totoo yun, di ba? Kaya kailangan lahat yon, di ba? Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Di ba? And mangyayari yan kapag nanalangin tayo. Naniniwala kayo maraming babaguhin si Lord sa Pilipinas? Manalangin tayo. Naniniwala kayo ipaprosper ni Lord ang Pilipinas? Manalangin tayo, di ba? Don't just participate sa mga bashing sa social media. Di ba? So, kailangan manalangin tayo. Let's pray for them. Kaya sabi nga, ito na po, the church that prays together, ano po yung mga nangyayari sa kanila? Una, the church that prays together stays together. Di ba? In unity, mas lalo silang tumatagal, mas lalo silang tumitibay. Pangalawa, a church that prays together, ang hina, grows together. Pag nagpe-pray tayo ng sama-sama, sama-sama rin tayong lumalago. Sama-sama tayong nagmamature. Sama-sama tayong natututo. And pangatlo, a church wins together. Gusto niyo yan? Amen. Di ba? Yung manalo. Manalo sa lahat ng bagay. Magpanalo ng kaluluwa, manalo sa buhay, di ba? Maging successful, maging victorious. Pero don't get me wrong, hindi ko sinasabi dito na kapag Christian ka, kapag ka nagpe-pray ka, yayamang ka. Hindi ganon. Di ba? Kundi, kung ano yung katayuan mo, mas lalong i-improve yan ni Lord. Ile-level up yan ni Lord. Papagandahin yan ni Lord. And pang-apat, a church that prays together stands together. Di ba? Tatayo tayo. Di ba? Against the enemy, against persecution, di ba? Against darkness, di ba? Pero kapag nananalangin. Panglima, a church that prays together sees God move together. Di ba? Ang ganda nun, na bawat isa sa atin, nakikita natin ang Diyos na gumagalaw sa kalagitnaan natin. Uy, napuspos si Ina. Uy, napuspos si Mira. Napuspos si Clarence, si John Rex. Lahat na napuspos. Di ba? Bakit? Kasi nanalangin lahat. Di ba? Nagkaisa lahat. And then pang-anim, a church that prays together experiences revival together. Gusto nyo ba yan? Amen. Di ba? Kung gusto natin ng revival, begin to pray. Di ba? Begin to participate sa mga pananalangin po natin. Amen? Kaya give importance po. Pahalagahan po natin ang pananalangin. Laging sinasabi ni Bishop sa amin noon, ang prayer meeting ang lungs of the church. At kung merong pinaka-neglected na gawain, di ba, sa church talaga, yun daw yung prayer meeting. Pero alam nyo kung ano nagagawa ng prayer meeting? Yan ang nagpapabuhay sa church. Yan ang dahilan ba't nandito pa rin tayo. Yan ang dahilan ba't pinoprovide ni Lord yung mga pangangailangan natin kasi we ask, we pray. Diba? Kasi pag tumigil tayong mag-pray, God will stop working din. God will stop moving. Kaya kung ayaw nyo mangyari yon, start praying. Amen? So, in our conclusion, gusto ko lang na ibalik tayo dun sa, kumbaga para kasing nung message ni Berna, napapalalahanan na ako niyan, yung Jesus at the center of it all. Tapos, di ba, pumunta yung F4 dito. Yung sa mga kaedad ko dyan. Pumunta yung F4. Tapos si Baneswu, nagulat sila, kinanta yung Jesus is the center of it all. Di ba? Maybe, di ba, merong pinaparating, di ba, si Lord sa mga buhay natin. Na dapat ibalik natin si Lord sa sentro ng mga buhay natin. Amen? Kasi, alam nyo, ang simula at wakas po ng church na ito, si Jesus. Di ba? Tapos, ang may akda nito at ang katapusan nito, si Jesus pa rin. Si Jesus po hindi lang extra. Si Jesus hindi lang siya palamuti. Si Jesus hindi lang po siya part-time. Diba? O kaya naman yung pangbakanting oras. Jesus is the center of it all. Diba? Kaya nawa po, I pray na sa church po natin, bumalik ulit si Jesus bilang sentro ng mga buhay natin. Okay? Hindi po tayo, hindi po yung bawat isa, kundi po si Jesus. So, ganito po yung tono niya.